Nanatiling low pressure area na si 93W, inaasahang tatawirin nito ang Luzon, lalo na sa Central Luzon. Inaasahan ang malawakang ulan, kabilang na ang Metro Manila, Calabarzon, hanggang South Luzon at Mimaropa. Nalalabi pa rin ang katimugan ng bansa, bagamat makatamtaman ang ilan sa area ng Southeastern Visayas at Mindanao, asahan pa rin ng overcasting gloomy at kalat-kalat ding pag-ulan bunsod ng malawak na surface trough. Extreme Nodo Luzon, lalo na sa silangan, nakakaranas na rin ng malawakang ulan bunsod ng lokasyon ni 93W. Metro Manila, patuloy na magiging maulap at kalat-kalat pa rin ang mga pag-ulan sa maghapon. Hello, magandang tanghali mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 26, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 12:04 na ng tanghaling tapat. Bagamat ang recommendation nga po na mag-suspend po ng klase, bilang safety precaution na rin dahil nga po kahapon sa mga forecast na lumalabas nga po ay naging mataas po yung water precipitation at inaasang accumulation within 2 days mula kahapon ng Monday hanggang ngayong araw po. Kaya siguro nag-decide ang DILG na mag-suspend na lamang ng klase. Although hindi nga natin inaasahan na bubuhos nga po talaga ng malakas na ulan. Pero kitang-kita naman po kasi sa Doppler radar, mataas po, maabot kasi sa more than 25 to 30 mm ang accumulated rainfall base sa Doppler. So anytime kasi yan, bubuhos na lang po bigla yan. Iniiwasan siguro ng ating departamento na mangyari po yan, na kung kailan ay papasok ang mga estudyante, lalo na sa buong bahagi ng Northern Luzon hanggang South Luzon nga po, ay biglang makaranas sila ng biglaang bugso ng ulan. Kasi downpour po ang mangyayari sa mga pag-ulan nito. Depende nga po yan sa strap surface na dala nitong si 93W. Lalo na andyan na sa may bandang silangan nga po ng bandang Pulilio Island yung sentro nitong si 93W. Although mababa at low pressure area pa rin ito na mahina lamang yung kanyang maximum sustained wind, nag-unsustained yung kanyang low level convection, so nag-maintain lamang siya as low pressure area. At gaya nga po na ating paliwanag ng mga nakarang araw, nagkaroon ng resistance nga po dahil nga po sa steering environment niya, yung vertical wind shear sa kanya mula timog silangan. And then nagkaroon pa ng ilang nagkakaroon ng ilang moderate na atmospheric pressure kasama sa Metro Manila. So medyo naghinder sa kanya para tuluyang lumakas at maging ganap na bagyo. At mula sa ating Doppler radar imagery dito ay kitang-kita nga po ang malawakan na ito ng mga water droplets estimation na pag-ulan maging sa may bandang eastern part ng Northern Luzon kasama na ang Zambales. So inaasahan natin na magiging maulap din at kalat-kalat ang magiging pag-ulan natin sa maghapon, kabilang ng Central Luzon, Metro Manila, the rest ng Aurora region, pababa niya ng Mimaropa, Bicol region. Kasama yan sa mga isinama ng DILG na mag-suspend na nga po ng klase. Hanggang Albay na raw yan, hanggang Sorsogon. Sinama na nga pati ang Masbate na magkaroon ng suspension ng klase. So, hindi naman natin ini-expect na bubuhos agad ng malakas na ulan. Pero, dahil sa medyo alanganin nga po yung development ni 93W, so nag-decide na lamang si DILG. So, medyo intindihin po natin yung desisyon ng DILG sa ngayon dahil nakikita ko naman maging siguro kay Pag-asa, nakikita nila alanganin yung lumalabas na WRF at yung water precipitation estimation. Kasi nga po pumapalo pa rin sa 50 to 100 to 200 mm yung inaasang accumulated rainfall. So siguro nangangamba ang Pag-asa at DILG, baka itong accumulated rainfall nito biglang bumuhos yan sa kalupaan, baka sila naman ang masisi. So kahit na alam natin na maaring hindi mangyari yan at magkaroon lang ng mga light drizzle rain, kalimitan, maging safe na lamang po. As long as bumaba po yung precipitation estimation po sa halos buong Northern Luzon hanggang South Luzon, maaring i-lift out nila kaagad yung suspension. Siguro bukas po yan ng Miyerkules. So baka bukas i-lift na po nila yan dahil since hindi na po nakitaan na ito ay magiging ganap na bagyo.
hanggang sa ito'y makatawid nga po ng kanluran ng Luzon. So baka pag-exit pa lamang nito sa Luzon, baka doon uli ito mag-re-intensification, kagaya ng nangyari dito kay dating bagyong Isang po, di ba? Naging tropical depression lang sa atin, and then nung nakatawid na, nagre-intensification nga po siya, di ba? Umabot pa nga sa super typhoon sa kanyang 1 minute average. Pero sa 10-minute average, umabot pa sa category 2 typhoon itong si dating bagyong Isang. So baka ganyan din ang mangyari kay 93W. Pero sa ngayon ay walang inaasahan nga po na ito ay maging ganap na bagyo. Nandito na kasi yan sa may bandang Quezon Province, sa Silangang Baybayin nga po yung pinakasentro niya. At sa ating lightning strikes, wala po tayong inaasahan na maraming mga pagkulog at pagkidlat dahil nga po napaka-saturated pa mula nung isang araw ang paligid natin sa Luzon hanggang South Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy po umiiral dito sa amin sa Caloocan. So patuloy po yan mula pa nung kahapon. Diretso agad tayo sa ating lowest temperature na netala ng AccuWeather Station kahapon yan, kaninang madaling araw rather, ng 12:29 AM, umabot kami ng napaka-chilling na 23.4 degrees Celsius. Lumalabas ito na halos ang pinakabababang temperatura ngayong buwan. 23.4 degrees Celsius yan kaninang madaling araw. Pero kahapon ay medyo comfortable din ang aming highest air temperature na 30.2 degrees Celsius lamang kahapon ito ng umaga at 11:41 AM. So, ibig sabihin lamang yan, mababa ang naging heat index namin kahapon na 38.6 mm dahil nagkaroon na rin kami ng mga biglaang pag-ulan kahapon, which is na-forecast na nga po natin na mangyayari talaga yan. So, yung ating heat index forecast, automatic, medyo zero muna tayo dahil napaka-saturated po ang halos buong bansa. So, asahan natin mababa pong heat index. So, hindi muna tayo magpo-forecast ng heat index. Dahil kung sisilipin ninyo heat index, 37.3 degrees Celsius lamang as of 11:52 AM lang po dito sa amin sa Caloocan. So, alam na po natin mangyayari. Wala po talaga tayong inaasahan na mataas na heat index sa buong bansa sa ngayon. So, bukas na lang siguro tayo mag-report para sa init pandama bukas. Baka bukas kasi baka mas tumaas na po yung ating air temperature at yung ating hot humid. So, tingnan na lamang natin mga folks. Pero, kung itatabi natin ang PX extremes in past 24 hours, ang Puerto Princesa ay nakaranas ng pinakamataas pa rin, although wala sa 35 degrees Celsius. Pero sila ang may pinakamataas sa 33 degrees Celsius na highest air temperature. Sa Baguio, 16.4 degrees Celsius ang pinakamababa. At sa Inulan naman ang Alabat ang may pinakamaraming rainfall na naibuhos na 151 mm na total rainfall. Kahapon sa amin sa Caloocan, 19.2 mm po ang naging total. At ngayong araw, kaninang madaling araw lamang ito, dahil continuation ito kagabi, nasa 2.4 mm ang total rainfall. So, nakaka 350.4 mm na po kami na total rainfall for the month of August. So, marami-rami na rin. Although, mababa pa rin sa average na 472.6 mm dapat. Sa ating outside humidity, well, mataas pong concentration, 82%. Bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo malapit na po yung low pressure area dito sa Metro Manila, kaya nasa 1,006 hectopascals po ang barometric reading sa amin sa Caloocan, and steady ito since last hour. So, kasalukuyang high tide po tayo. Double check natin ngayon yung status kung aabot pa ba ng more than 1.3 meters. So far, hindi naman. 1.1 meter lamang ang pinakamataas nito. So, lagpas 1 meter pa rin, malalim pa rin po yan. So, medyo delikado pa rin sa mga papalaot ngayong araw. Although, suspend naman ang klase. Pero sa mga mangingisda natin na dadayo ngayon, ingat na lamang po sa bugso ng hangin dulot po ng habagat. At asahan natin na medyo roughy po ang ating karagatan, bugso na po ng gale force winds sa silangan at kalurang bahagi po ng bansa. So, take note yan mga folks. At mataas po ang ating air quality, nasa moderate po na 70 index. So, magmas po tayo dahil medyo hindi maganda ang ating air quality at moderate of 26.8 micrograms per cubic meter po dito sa amin sa Caloocan. So, medyo mataas po ang ating air pollution ngayon sa Metro Manila. Malamang nagkakaroon ng thermal inversion na naman na nagaganap. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM at nasa lulubog po ito mamayang 6:12 PM. At ang ating moonrise and moonset, kaka-moonrise lamang kaninang 8:02 AM. So, nasa elevation na ito na 57 degrees. Yan, nasa 8% illuminated na po yung liwanag ng buwan. So baka paglubog mamaya, kung hindi maulap sa inyo, matatanaw na po ninyo yung small crescent ng waxing crescent ng buwan. So lulubog na po ito mamayang gabi at
10 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes hanggang Miyerkules, well, maulap ang ating maghapon pa rin gaya kahapon. Stationary na magkakaroon pa rin tayo ng mga tsansa na pag-ulan gaya rin kahapon. Ganon din daw bukas ng Miyerkules na nasa 90 to 94% chance of rain. Sa lowest temperature expected maglalaro 29 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. However, sa ating local weather advisory, bagamat madaling araw pa lamang ito huling na report ni Pag-asa, pero namataan nila ang sentro na ngayon ni 93W dyan na sa karagatan na nga po ng Paracale, Camarines Norte. Ngayon, nandyan na yan sa may bandang malapit sa may bandang silangan, baybayin ng Polillo Island. So, nasa Camarines Norte ito since 3 AM. Ayan, yan po yung layo niya. Although, napakababa pa rin yung maximum sustained wind niya. In 1 minute average, 28 kilometers per hour lamang. So, halos napakababang low pressure area lamang. So malamang sa pestap na lamang na maituturing natin ito mga folks dahil hindi naman nagkaroon ng intensification. Naging super typhoon na si Kajiki hanggang sa humina na ito ngayon, naging low pressure na rin, nanatiling invest pa rin itong si 93W. So baka pagtawid nito ng Luzon sa susunod na 24 oras or within 48 hours, baka manatili lamang ito sa low pressure o sa pestrap. Baka pagtawid nito sa may bandang kanluran, doon natin malalaman kung ito ay magre-re-intensification, kagaya ng nangyari din kay Kajiki o dating bagyong Isang po. So take note na lamang yan mga folks. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita nga po yung lokasyon ni 93W. Banda rito na po yan. Dito. Halos dikit na siya sa may bandang Polillo Island dito. Yan. Nandyan na yung pinaka-sentro niya according sa aking tropical cyclone sector. So makikita natin yung pinaka-outer trough niya ay nagdudulot ngayon ng malawakang ulan dyan sa may bandang Cagayan Valley. Kasama na ang Tuguegarao, pababa na yun ng bandang Aurora, Quirino. Yan. Pababa na yun ng buong Quezon Province at Bicol region nga po, which is kasama nga po yan sa sinuspend ang klase at trabaho o pasok sa mga government offices. So makita po natin yung heavy rain potential umaabot na ngayon sa may bandang Isabela, pababa ng buong Aurora at rest ng Quezon Province at Bicol region. Kabilang na ang Calabarzon area at Mimaropa sa mga karanas sa mga moderate to heavy rain showers ngayong araw. Kaya magdala po ng payong at inaasahan po natin talaga ang biglaang pagbaha dahil mula pa kahapon ay tuloy-tuloy po ang malawakang ulan. Sa rest ng buong Nodo Luzon, kabilang na ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, hanggang Kalinga, hanggang pagitan ng Mountain Province, Ilocos Sur, La Union hanggang Benguet, although medyo gloomy at overcast pa lamang po, pero anytime ay magkakaroon na naman po tayo ng cycle ng pag-ulan sa maghapon. So huwag baliwalain kung medyo nagiging umaaraw-araw, maya-maya kukulimlim na naman yan at magiging maulan na naman mga folks. At mula Benguet, kasama na ang Nueva Vizcaya, Urdaneta, yan, sakop ng Pangasinan, Dagupan at kanluran ng Zambales, magiging maulan pa rin tayo at asahan ang clusterized sa mga kalat-kalat na mga mahihinat katamtaman at minsan ng heavy rain showers sa maghapon. Depende po sa galaw po nung quadrant nitong si 93W nga po. Dahil napakalawak po ng kanyang surface trap na umaabot na nga po maging dito sa may bandang Tarlac, Santa Luzon, Nueva Ecija, hanggang Pampanga, Bulacan, kabilang na ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon. Dito sa may bandang Calabarzon, nasa na natin, nagiging maulan na sa buong bahagi nga po ng Calamba, Laguna, Katagaytay, Batangas, kasama ng Lipa, papusok ng bandang San Pablo, Tayabas, Quezon, Lucena, hanggang dyan sa bandang Paete at Santa Maria. So wag po masyadong masyadong magpaulan ng sobra at iwasan po masyado sa mga mababaha dahil uso-uso na naman po ang leptospirosis situation. Nung nakaraang mga sunod-sunod pagbaha, tumaas daw yung bilang ng mga nagkaroon ng mga leptospirosis. So iwasan po natin masyado ang mabilad sa ulan na may kasamang baha po mga folks. Kung maaari, doon muna kayo sa mga medyo matataas na lugar just in case po mga folks, para maiwasan po yung posibleng sakit ng leptospirosis. At rest ng South Luzon, magiging overcast and gloomy pa rin tayo at kalat-kat din namang pag-ulan. At yung pagkilat at pagkulog, isolated cases na lamang po dahil mababa yung ating hot humid sa paligid. So depende na lamang yan sa warm temperature na sasalubong dito kung magkaroon ng mga localized thunderstorms. Pero kung titingnan natin, mababa po ang chance ng mga localized thunderstorms dahil napaka-saturated po ng ating himpapawid ngayon. Kabilang na ang buong South Luzon mula Marinduque, Romblon, ang Basbate, yan, Burias Island, and the rest na po ng Bicol region. Magiging overcast and gloomy tayo at expected pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan ha. So hindi pa rin niro-rolled out natin ang mga pagkulog at pagkilat sa maghapon.
Kabilang na ang Masbate and rest ng kanluran ng Visayas mula Panay Island, Iloilo, and the rest ng kanluran ng Negros Region. Magiging overcast and gloomy rin tayo dyan. Although dito medyo nagmamoderate pa ang bahagi ng Panay Island, lalo na dito sa may bandang Capiz hanggang Iloilo po sa Silangan. Sa Negros naman, ang hilagang parte ng Negros Occidental at Oriental mula dyan sa may bandang Bacolod, kasama na ang Victorias, Cadiz, Escalante, hanggang Canlaon, pababa ng pagitan ng bandang Canlaon nga po or siguro sa Las Castellana. Pero mula dyan sa may bandang Guhimigan, Himamaylan, pababa, magiging gloomy na po ang paligid ninyo. Mas makulimlim kayo dyan. Expected po ang mga mahihina at katamtamang paulan. Pababa na yan ng Candoni, Sipalay, yan, kasama na ang Bayawan, Dumaguete, yan, hanggang dyan sa dulo-dulo na Siato na po yan, sakop ng Negros Oriental. Asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ganon din, patawid dito sa may bandang Central Visayas sa Cebu. Medyo mas makulimlim kayo dyan mula pababa ng Karkar hanggang Oslo na yan, sa Oslo. Yan. Pero sa hilagang bahagi, mula Daang Bantayan, medyo nagmo-moderate pa kayo dyan, medyo umaaraw-araw pa sa inyo dyan. So, hindi mawawala ang mga kalat-kalat pa rin, mga isolated rain showers, kabilang na ang Bohol, isla ng Bohol. Medyo nagmo-moderate pa rin yung panahon nila dyan. At pagdating dito sa may bandang Silangan, at least dito medyo nagmo-moderate ng konti, pero partly tumbos Ricaudi ang madalas na iiral pa rin sa Eastern Samar hanggang Leyte. Hindi kagaya kahapon na naging maulan po sa kanila. Ngayon medyo nagmo-moderate na po dahil mataas na po yung lokasyon ni 93W. Nandito na yan, malapit dito sa amin sa Metro Manila. So medyo nagmo-moderate na po dito sa Silangan ng Eastern Samar, pababa ng bandang Leyte. At sa may Mindanao naman ay bunsod pa rin ng malawak na Cephes Trap. Magkakaroon pa rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng Surigao Region, lalo na sa Surigao del Norte and the rest ng eastern part ng Mindanao, sa Surigao del Sur o Caraga area, kasama na pababa ng Davao de Oro at ilang bahagi nga po ng Davao Oriental. Yan, kabilang na ang Governor Hinojosa po ha. So kalat-kalat na mga ilang cluster, na ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa may bandang Hinatuan at Bisilig. Ingat na lamang sa biglaang pagbaha kung sakaling biglang buhos ng malakas na ulan. The rest ng Davao Region, bagamat nagmo-moderate kayo, pero partly tumusikaw di pa rin ng iiral, kabilang na ang City of Davao at Sorsogon area. So magiging maulap lamang ang bahagi ng Davao Occidental, kabilang na ang Sarangani, General Santos, South Cotabato, pataas na yun ang bandang Kidapawan, North Cotabato, and the rest ng Davao del Sur po. The rest ng Maguindanao, lalo na sa may bandang Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, medyo makakaranas pa rin kayo ng maulap at kalat-kalat din na pag-ulan hanggang dyan sa may bandang katimugan ng Lanao del Sur. At mula sa may bandang Lanao del Norte, papasok ng kanluran ng Zamboanga Peninsula, despite na overcast and gloomy, kalat-kalat din ang mga pag-ulan at may mga pagkidlat at pagkulog ang medyo iiral sa inyo dyan. Dahil napabalitaan na natin, malakas na raw at nagkakaroon na raw ng pagbaha sa ilang areas ng Zamboanga del Norte. So ingat na lamang po sa mga kababayan natin mag-isa sa isla ng Basilan na Tulusulu mga folks. And the rest ng buong Northern Mindanao, bagamat maulap at gloomy ang paligid, medyo overcast, pero at least medyo nagmo-moderate kahit papano. Diyan sa may bandang pagitan ng Iligan, Cagayan de Oro, and all the way hanggang Misamis Oriental, hanggang Agusan del Norte. At least yan, medyo nagmo-moderate po. Beware na lang po, o biwari na lamang po sa magiging isolated case of rain showers and localized thunderstorms ngayong maghapon. So medyo at least dito sa may bandang katimugan ng Visayas at Mindanao, medyo nagmo-moderate ng konti, pero hindi mawawala ang mga overcasting gloomy na paligid. Dahil sa extension pa rin ng Cephes Trap ni 93W na embedded ng southwesterlies, lalo na dito sa may bandang kaluran nga po ng Visayas at Mindanao. So patuloy pa rin kayo makakanas ng kalat-kalat na pag-ulan dyan mga folks. Ganun lalo dito sa may bandang South Luzon, pataas ng Northeastern Luzon. Kamustahin naman natin yung sitwasyon ni 93W gamit ang ating computer-generated tropical cyclone sector mula noong ito ay mabuo noong August 23, nanatili itong Cephes Trap hanggang sa ito'y makalapit na. Actually, ngayong umaga as of 12:15 na ng tanghali ay nandito na yan sa halos baybay na ng panukulan Polillo Islands. Nasa baybay nito ng Polillo Island, or kung pagbabasa natin ang bandang Infanta Quezon or banda rito sa pagitan ng Infanta Quezon, or sabihin na natin sa may bandang Aurora or bandang dito sa may bandang Gabaldon, yan, as of 11:12 ng tanghali, nasa 80.21 km na lamang to east-southeast ng bandang Dingalan. Yan, sakop pa rin ng Aurora region. So nasa baybayin lamang ito ng bandang panukulan
Yan, dito sa may bandang panukulan, Polillo Island, yung pinakasentro na ngayon ayon sa aking tropical cyclone sector. Dahil naratiling medyo mabagal ang kanyang pagkilos. Ngayon, medyo bumibili siya sa 17 km pa west-northwest pa rin ang kilos niya. So, mas bumaba po yung trajectory niya dahil una, ang ini-expect natin, ang tatamaan, banda rin naman dito sa may bandang Kasiguran Aurora. Pero, nagbago nga po yung forecast at mapapansin nyo po sa aking trail track na makikita ninyo, mas bumalandra siya paloob dito sa mismong Central Luzon. So, lalabas po yan. Ang inaasahan na magiging trajectory niyan, babaybay nito ang buong Central Luzon. Mula dyan sa may bandang Gapan, sakop po ng Gapan, Nueva Ecija, hanggang Tarlac at Zambales. Malamang ang tatawirin nitong C93W. Although, mahina lamang ang kanyang sirkulasyon ngayon, low pressure pa rin, pero ang central pressure niya 1,006 hectopascals po. Kapareho yan sa reading na aking barometer sa Caloocan. So, yun lamang yung pinaka-lowest atmospheric pressure at hindi nga po nagkaroon ng acceleration ng kanyang maximum sustained wind. So, hindi natin mararamdaman, parang wala lang, halos parang makulimlim lang po ang mararamdaman natin ngayon kahit na ito'y tamawid ng Central Luzon. Yan, parang ordinary lamang na meron tayong parang habagat na magdadala lamang ng mga kalatang pag-ulan po sa Central Luzon yan. Sa loob ng 48 hour po yan. So, ang medyo maging concern na lamang natin yung mga posibilidad na magiging pagbaha na magiging dala nitong C93W ha. Yun lamang po at siyempre damay-damay na kabilang ng Pampanga, Bulacan, kabilang na Metro Manila and the rest ng Calabarzon area dahil yung pinaka mas malapit sa sentro ni NTW ay mas maapektado. Pero kung titingnan niyo sa aking CCTV snapshot, halos hindi natin ramdam maging yung bugso man lang ni 90TW. Kasi nga po, mahina yung naging maximum sustained wind niya at hindi ito nagkaroon na accelerated upward low convection. Maraming naging factor na nag-interrupt sa kanya. Yung vertical wind shear dito sa Timog Silangan at yung medyo pagtaas ng atmospheric pressure natin, umaabot ng 1,010 hectopascals nung nakarang araw. So, nagkaroon ng hinder seed. Nagkaroon din ng hindered kay 90TW para ito ay tuluyang lumakas po at maging ganap na bagyo. Pero, hindi natin i-roll out dahil paglabas po yan sa bandang Kaluran po, may posibilidad na mag-re-intensification din ito kagaya ng nangyari kay dating bagyong Isang. Yan nag-super typhoon pa nga siya. O, di ba? Pagka-exit nito, kung mababalikan ninyo si dating bagyong Isang, mapapansin niyo invest pa rin ito nung nakalabas na ito sa may bandang Kaluran ng bandang La Union or Pagitan. Yan, nasa low pressure area pa rin siya noong August 22, 9:15 PM. And then pagpasok ng bandang mga bago maghating gabi ng August 22, nag-accelerate ulit ito. Naging tropical depression na naman siya bago umexit ng Philippine Area of Responsibility. And then nung umexit na siya ng madaling araw ng August 23 ay nanatili itong tropical depression until such time na pagdating ng 7:15 ng umaga, doon na siya nagre-intensify ng husto, naging tropical storm at nagtuloy-tuloy na ito sa pagiging nag-umabot na siya sa pagiging severe tropical storm noong hapon, pagdating po ng hapon. Ayun kinahapunan na 'yon ng August 23. So baka ganyan din ang mangyari kay 90TW. Pagka-exit nito ng kanluran dito sa may bandang West Philippine Sea siguro sa loob ng 48 hour period. Baka ganyan din mangyari sa kanya. Baka siguro mag-maintain siya as low pressure area at bago ito umexit baka dito pa lang siya magkaroon ng enhancement at maging tropical depression kagaya kay Kajiki. Yan Then baka dito lumakas na naman siya. So mapapansin nyo po yung mga nagdaang mga bagyo na dumadaan sa atin sa loob ng PAR ay mapapansin natin halos mahihina lamang ang naging galaw. Malamang iisa lamang yung halos na lumakas sa atin na naging typhoon, although hindi direct nagkaroon ng landfall naman sa bansa. Yun naman ang naging good news noon. So sa ngayon wala pa tayong naranasan na nagkaroon ng direct landfall na mas malakas na bagyo o kategory ng bagyo sa 10 o sa 9 o sa 10 na bagyo na dumaan sa atin. 'Yon. Halos magsa-10 na dadaan sa atin
wala tayong naranasan na nagkaroon ng direct landfall na malakas, kahit severe tropical storm man lang na nag-direct landfall sa kalupaan natin sa bansa o typhoon. So medyo sinuswerte pa rin tayo kahit papaano, kaya lang yung naging dulot nga po ng mga pagbaha, hindi pa rin tayo naging ligtas. Anyways, ganun po mangyayari ngayon kay 93W. So mababa, wala tayong ensemble forecast din na pinapakita po rito. So maging sa akin tropical cyclone forecast error, wala po. Anyway, yung aking marami kasing nagre-request, maging nung mga Hapones, lagyan ko daw ng indicator yung yung icon ng GMA data feed. So yan, ilagyan ko na para unang tingin pala makikita na raw kagad nila yung aking So marami kasing nagre-request, so kaya mapapansin niyo na biglang nag-update yung ating webpage kasi may mga nagsasuggest, nagre-request na kung pwede lagyan ko daw ng label yung mga tracks. So sinusundin naman natin kapag talagang kailangan. Pero pag mga irrelevant, minsan hindi ko ina-update 'yon. Ito lamang dun sa ating tropical cyclone track combination kay GMA. Gusto nila makita yung kaysa iisa-isahin pa nilang i-click. So baka dito pa lang initially nakikita na nila yung category nitong forecast ng mga bagyo na mabubuo. So ayan na po, para base sa inyong request. So dito pa lang, naka-zoom out pa lang, nalalaman na ninyo kaagad kung ano ang mga aabutin niyang maximum sustained wind at category. So at least malinaw na yan ha. Very spoiled na po kayo sa aking mga folks, yung mga nagre-request. Yan, so low pressure area na po itong si Kajiki dahil nasa kalupaan na ito ng dito, sakop pa rin ata ito ng Vietnam. Yan, Vietnam or Thailand. Thailand na siya, sakop na siya ng Thailand. Yan, nasa Thailand na po itong si Kajiki na. Malamang hihina na yan dahil sa forecast natin sa sa tropical cyclone ng data feed ng GMA, magiging low pressure na raw ito. Yan, pero naka-indicate ito tropical depression. So alanganin na siyang tropical depression to low pressure area, kaya indicated as low pressure area. So well, malinaw naman po dahil sa real time natin ay low pressure area na nga po itong si Kajiki. So ayun na lamang po ang ating so far na analysis para kay Kajiki at kay 93W. So pinaka-floating satellite niya, ayun lamang yung kaulapan niya. So parang habagat lamang po na magdadala lamang ng pag-ulan sa kaluran ng bansa. Kabilang na ang Mimaropa, Calabarzon, kabilang na ang Metro Manila. Yun lamang ang nagiging dala niya sa ngayon, at napapansin ninyo yung kanyang circulation ay napaka disorganized. Pero kung mapapansin ninyo dito, medyo maganda pa rin yung nagiging ikot ng kanyang upward low, kaya lang napaka disorganized talaga niya kasi may naghihinder. Ito yung si Kajiki, wala na po, dissipation state na po siya. So mapapansin din natin sa forecast intensity ni Kajiki ay sa loob ng 24 oras tuluyan na itong humina, at malamang ay by the next 24 hours low pressure area at tuloy niya itong aging remnants na lamang po. So yun lamang po ang ating analysis sa ngayon. Wala pa tayong nakikitaan na magkakaroon ng intensification ito. Kaya lang kung titingnan natin o i-double check natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, ay mula sa West Pacific Basin, mataas na po yung probability of tropical cyclone niya. Kaya siguro nag-maintain ito sa active in best itong si 93W, yun, no? Pero manipis na siya dahil pag landfall niya rito sa Central Luzon, magkakaroon na ng mas malawak na land resistance sa kanya. Yun. Well, tingnan pa rin natin dahil yung mga forecast pa niya, paglabas niya ng kaluran ng Lolo Luzon, posible pa itong mag-re-intensification. Yan. Mula naman sa ating tropical cyclone formation probability, convergence and divergence, medyo meron na naman tayong nakikitaan dito nga po. Yung possible na susunod dito ay natili pa rin siya sa may bandang Caroline Islands, yung bagong mataas na favorable na ito dito sa may bandang timog silangan ng Guam. Well, titingnan po natin yan dahil sa ngayon ang mataas na vorticity itong si 93W na nagdadala nga po ng malawakang ulan ngayon sa bansa. At mula naman sa ating global spectral model ay makikita natin ay pagtawid nitong si 93W ay posible pa itong mag-re-intensification bago or pagka-exit ng PAR. Yan, ang approximate siguro na pagtawid nito starting siguro bukas, ayan, andito na yan sa may bandang boundary ng PAR.
So, base dito, ngayong araw din daw na makakatawid. Well, double check natin dahil nagkakaroon lang naman ng clairvoyance yung kanyang center. Yan. So, mga lamang bukas ng August 27 o Miyerkules, palabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. You know? So, nagkakaroon na naman siya ng medyo re-intensification. Kinabukasan, kaya lang napaka-shallow kasi niya. So, kung titingnan natin yung mean sea level pressure, kung magre-intensify ay disorganized din ang pinapakita niya rito. So, hindi pa rin natin i-ruled out ang posibilidad niya na magre-intensification pagka-exit niya bukas po ng Miyerkules. Ayan, ito yung center niya. So, Miyerkules na talaga, inaasahang e-exit ito ng PAR. So, mukhang bumibilis yung movement speed niya kung ganun. Ayan. So, makikita natin napaka-erratic po ng kanyang development, itong si 90TW. Kaya, since napaka-erratic, nag-decide na lang talaga si DILG na mag-suspend na lang ng klase para for the safe purposes. Wala naman sa tropical cyclone strike probability natin, manatiling nasa more than 80% yung apektado, kabilang na ang Metro Manila, buong Central Luzon, Northern Luzon, hanggang Southern Luzon na po yan. Kabilang na ang west portion sa Visayas at Palawan. Ayun, maabot sa 20 to 30%, 10 to 20% at pinaka-focus kabilang na ang Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol region. Nakataas po yung tropical cyclone strike probability niya. So kaya yan ang naging batayan siguro para mag-suspend na lang, para iwas na lang sa disgrasya, baka bigla po kasi bumuhos ng malakas na ulan o magkaroon ng malawakang downpour. And then, yung susunod na posibleng low pressure area na binabantayan natin sa timog silangan ng Guam, natiling around 20 to 30%. At mapapansin natin dito, medyo pakanluran po yung kilos niya. Well, titingnan natin sa mga susunod na araw, hanggang August 29 nga po ito, yung forecast, natiling 30% po. At makikita natin, mukhang kumikilos na naman pa west-northwestward. At itong si 93W, ayan, kikilos pa rin ito patungo sa direksyon na naman ng dito sa dinadaanan ni dating bagyong Isang. Ayan, so baka dyan na naman din ang tumbok niya. So manatili natin babantayin yan hanggang sa maka-exit na rin ito ng Philippine Area of Responsibility, siguro bukas daw according sa Global Spectral Model, na sa ngayon hindi natin nakikitaan na maging isang mas malakas na bagyo ito, pero baka mangyari din katulad yan kay Isang pagka-exit ng PAR. So wag pa natin i-conclude na hindi ito lalakas. Posible pa rin ang rapid intensification kagaya ng nangyari kay Isang. So yun po, at mula naman sa tropical cyclone probability natin this week ay makikita natin ay yung maaring sisunod na bagyo na nasa Mid-Pacific lamang ito, malayo. At yung shallow low pressure niya this week, mukhang after kay 90TW, malamang ay habagat na naman ang iiral sa atin at yung mga surface trap. Dahil ito yung si bagyong Isang at ito si 90TW, makikita natin ay after niya tumawid niyan hanggang bukas, mukhang wala namang susunod sa kanya this week. Well, kung titingnan natin, pero between August 25 to September 8, makikita natin mukhang meron daw na susunod na shallow trough na mabubuo na naman. Manggagaling po yan sa may bandang kaluran ng Guam. Yan, nasa at least 60 to 70% chance of tropical cyclone strike probability o yung tropical cyclone track na tatawid dito. Pero dito mukhang malayo sa Northern Luzon, pero maapektuhan ang buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon pa rin. Between August yan to September 8 po yan So tingnan natin, dahil masyado pang shallow ito at mababa pa po yung probability. Well, kung titingnan natin by third week po, yan makikita natin napaka-shallow lamang. So napakababa pa po yung probability na ito ay magiging aktibong bagyo talaga, pero mapapansin natin yung pattern, medyo mayroon na namang low level convection na namamataan tayo pagpasok yan ng hanggang September 8. Unang linggo po yan ng September. So medyo bantay-bantayin po natin yan. Baka yan yung binamantay natin dito sa may bandang southeast of Guam. Ito, baka ito yan. Well, tingnan na lamang po natin mga folks, dahil masyado pa pong malayo at mula sa computer models, kung titingnan naman natin, makikita lang halos remnants lamang yung nakikitaan natin kay 90TW. Then
may nakikitaan na posible pa itong mag-re-intensification pagkatawid nga po dito sa kanluran ng Nodo Luzon. Ayun, dito shallow lang siya. Ayan, tuloy siyang bumaba. Dito malamang kay Japan Meteorological Agency baka tropical depression na sa kanila yan. And then bago umexit ng PAR nag 1002, so posible pa itong maging tropical depression. Yan base yan sa forecast ng GFS At kay ECMWF naman, kung titingnan po natin ay mukhang meron ding posibilidad na mag tropical depression din siya na itataas ni Japan Meteorological Agency. Yan, kung ipiprevious po natin yung track, ayan, bumaba po yung atmospheric pressure niya, naging 1,000 to 1,001 hectopascal. So baka tropical depression na ito kay Japan Meteorological Agency. So gaya na ating sinasabi nga po, hindi pa natin i-rule out dahil posibleng matulad yan kay dating bagyong Isang na pagkatawid nito sa baba ng kaluran ng West Philippines sa Luzon, itong C90TW ay posible pa itong mag-re-intensification at doon pa lamang siya maging tropical depression siguro. So hindi pa na natin ma-rule out na hindi matatawag ito na bagyong Jacinto. May posibilidad pa nating matawag na Jacinto ito bago makalabas ng Philippine Area of Responsibility. Dahil ayon na yan kay ECMW which is mas accurate na mag-forecast. Kay NABGE, makikita rin natin, ganun din ang pinapakita niya. So, mapapansin natin baka pagka-exit nito sa kanluran, baka bukas po ito, baka doon lang siya mag-re-intensify at maging tropical depression ng lubusan po. So, tingnan natin, mag-update po tayo yan sa ngayong maghapon kung magkakaroon siya ng progress. Lalo na mamayang gabi doon magkakaalaman mga folks dahil ganun din ang nakikitaan kay ECMWF. Samantala sa ulat lindol, wala naman tayong masyadong bagong latest sa pumasok na pagyanig. Pero kahapon nga po ay nagkaroon ng mga long range na pagyanig. Malamang sa ibang bansa po yan or malapit sa atin nitong maghapon po. Pero ngayong umaga ay so far wala naman tayong nadedetect at kasalukuyang tahimik naman yung ating seismometer dito sa amin sa Caloocan so far. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX mula kanina madaling araw. Mukhang mayroong dalawang magnitude 4 plus tayo na namataan dito. Umpisahan natin dito sa Governor Generoso. Magnitude 4.9 po ito yan Although malayo siya pero southeast ito ng Governor Generoso at magnitude 4.9 po ito. Almost magma-magnitude 5. May lalim na 65 km. Naganap ito 3:18 AM po ng madaling araw. Pero kung mapapansin dito sa seismometer ko, hindi naman siya masyado na-detect. So, malamang pa-south yung lakas ng kanyang tectonic vibration. At yung sumunod naman ay dito naman sa may bandang Balot Island naman. Mas malayo naman ito kumpara dito sa may bandang naunang pagyanig, sa may bandang southeast din ng Davao Oriental. Halos Indonesian peninsula na po ito. May magnitude 4.1 po ito pero may lalim na 202 km po. Yun. Southeast din to ng Balot Island ng Sarangani, Davao Occidental din. Naganap ito kaninang maga lamang daw, 9:44 AM. So napakalayo masyado kaya hindi nagpang-abo, hindi na-detect ng aking seismometer. So yun naman po ang so far na mga latest na pagyanig na detect mula sa data feed ni PBOX pero marami-rami na rin kagad. Mukhang hahabol pa siya sa pag-abot sa 1,000 total earthquakes natin. Well, double check natin gamit ang ating historical earthquake ngayong araw. Kung mag-800 na ba yung total earthquakes natin? Well, double check po natin. Yan. So, nasa total of 819 total earthquakes na tayo. 788 dito sa magnitude 2.0 pataas. 29 sa magnitude 4 at dalawa pa rin ang ating magnitude 5.0. So, mukhang matatapos ang month of August, mukhang kakaunti lamang yung ating magnitude 5.0. But again, wag nating maliitin o wag nating baliwalain kung konti lang yung magnitude 5 dahil anytime pa rin o anytime moment ay pwede pa rin tayong magkaroon ng biglaang malakas pa rin na pagyanig bago matapos ang month of August dahil hindi natin nape-predict ang eksakto ng earthquake sa bansa. Hindi natin nape-predict yan. Na ang gagawin lang natin dyan kapag nagkaroon ng pagyanig, susukatin lang natin yung kanyang intensity. And then more than that, hindi po talaga siya na-forecast. So sa may mga nagsasabi na kaya daw ma-forecast, may ginagamit pa sila na base sa
space weather, yung behavior daw ng sun, well, wala pong scientific evidence sa ngayon na magpapatunay kasi niyan na kayang mapredict pa. Kasi kapag sinabing yung pinipredict ninyo is dapat mayroong eksaktong estimated range. Ang ginagawa lang nila, sinasabi lang nila within 1 week magkakaroon daw ng magnitude 5. Well, talagang mangyayari talaga yun. Dahil ang lifespan po ng pagyayinig, araw-araw, lumalagpas palagi 500 earthquakes po yan araw-araw. Minsan nga, umaabot pa nga sa halos 1,000 earthquakes araw-araw. So sa 1,000 na yan, talagang 2 dyan o 3 dyan talaga malakas. May mga malalakas na paghinig na hindi talaga maiiwasan po yan. Kaya hindi talaga pwedeng mapredict yan dahil talaga naman araw-araw lumilindol po talaga sa mundo. So ganun din sa ating bansa, araw-araw yan lumayanig. Ang hindi lang talaga natin napepredict kung kailan yung mas malakas na mga paghinig na halos destructive. Mahirap talaga po mapredict yan mga folks. So yun lamang po ang ating latest na ulat lindol ngayon since meron tayong 2 magnitude 4 bagamat nandito yan sa malayong bahagi ng southeastern part ng Mindanao. Pero wag natin balawain at maging alisto pa rin tayo mga folks dahil mas marami nga pong naging pagyanig ang parte ng southeastern Visayas at Mindanao. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, August 26, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, August 26, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Well, since mag-aalauna na natiling gloomy pa rin ang ating paligid. So, magdala pa rin ng payong sa mga lalabas po ha. Dahil napaka-isolated po at napaka-erratic ng forecast ngayon ng low pressure area na binabantay natin. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.